Kamusta 30? So, yung re-reacta nating issue ngayon is, I think, something worth discussing. And gusto kong marinig yung opinion nyo about this. Gusto kong malaman kung anong tingin nyo sa ganitong mga klase ng bagay. Iiwan ko na sa inyo yon. Pero that being said, magbibigay din ako ng thoughts ko about this. Anyways, bago po tayo magpatuloy, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell kasi meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin nyo lang yung question of the day natin sa dulo ng video na to. Ito yung mga post na nangyayari ngayon. Sabi nila, the scenario is a clear example of repression and discrimination. People from various SOGI SC in Manila City are lawfully protected by the Anti-Discrimination Order. Ano na, Iris? Ngayon ko lang nalaman yung school din na Iris, pasensya na po, yung Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology. Sa makikita nyo dito sa mga screenshots, no, merong paggupit ng buhok na nangyayari. Sabi, tignan, napilitan ng ilang sa mga estudyanteng transgender ng Iris na magputol ng kanilang buhok matapos harangin ng school administration ang kanilang pag-e-enroll dahil dito. Alam ko iba-iba opinion natin dito, pero magpapaka-honest ako na very outdated. Very outdated nga siya. Para sa akin ha, hindi ko alam kung anong para sa inyo. That being said, no, kahit tanggalin natin yung LGBTQIA+ na aspect dito, outdated pa rin siya. And I think, naniniwala ako na maraming naiinis or maraming G dito because trans people yung mga kasama dun sa issue. Anyways, eto na siya. Tignan na natin na yung mga video. Eto. Subang ko lang sa akin si Apo. Malaki nga yung malaki na gupit. Ayun. May isa pang video. Ito. Ayan. Ang dami ng mga buhok na nasa ilalim. Dahil dyan sa pangyayari na yan, no, bigla-bigla ay naging ano rin, no, binalita rin ito, sabi, outdated policy. Yan yung sinasabi ng mga tao. Honestly, ako, ganun din yung aking thoughts about this. Sabi nila, youth groups have called out Iris for reportedly denying enrollment to transgender students for not adhering to the hair length restrictions for male students. Ito yung thoughts ko talaga dito. Sa tingin ko outdated siya dahil wala namang kinalaman yung buhok talaga sa ano ng tao, sa pag-aaral or sa kung paano matututo ang isang tao. Isa pa, marami sa atin, no, importante yung buhok para sa self-identity na tinatawag. Tanggalin natin yung self-identity kasi alam ko, trigger word yan para sa ibang mga nanonood dito. Tanggalin natin yung LGBTQIA+, napakarami na mga kultura o relihiyon kung saan sagrado ang buhok. Napakarami niyan. So, kung may mga papasok dyan, ibig sabihin, kailangan nilang apakan yung paniniwala nila. Ganun mga bagay ba? Na sana naiintindihan nyo. Sana naiintindihan nyo na ganun ka-importante ang buhok para sa iba. At ulitin ko lang, hindi naman natin mababawasan yung pagtuto natin sa isang bagay kung mahaba yung buhok natin. Siguro kung may nakikita man lang ako kung kailan dapat gupitin talaga is kunyari mga bata talaga or magulo talaga or kinukuto na. Ayun sa tingin ko dapat nangingialam na talaga. Kinukuto, magulo talaga yung buhok, hindi maayos tignan. So yun, magbabasa na tayo ng mga komentaryo natin ngayon. Ulitin ko lang, sana po ay walang mag-aaway sa baba dahil alam naman natin pag ganito yung mga topic, yung mga tao talaga, hati talaga yung mga ano nila, mga opinion nila. Pero bago natin basahin yung opinion, meron pa lang, sinabi na rin yung Iris dito, yan, from the Office of the President. Sabi niya, in regards to the clamors and complaints ng LGBTQ+ community, ayan daw, all students were and are allowed to enroll for the second semester of school year 2023 to 2024. Regardless of gender or kung ano man daw. Pangalawa, yung videos daw na kumakalat ay unverified. Kumbaga parang hindi pa alam kung ano talaga yung nangyari dyan. The academic sector headed by the Vice President for Academic Affairs and with the concerned directors and college deans had a fruitful meeting with the Bahaghari Iris Chapter President and representatives last 12, 2024. May gano'n naman pala sila, may Bahaghari
Iris. The same meeting ended with the agreement that the parties shall convene again to discuss the possibility of a new set of implementing rules and regulations. Maganda naman kasi nakikinig naman pala. Eto na yung komentaryo ng mga tao about this. Ayun yung bahaghari pala. Sila rin yung isa sa mga nag-share. Nag-hashtag sila ng inclusive schools now. Eto, sabi, nakakahiya, Iris. Ha 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 ha. Hindi ko alam kung may mga taga-Iris po din. Actually, hindi ko alam kung saan yung Iris. Eto pa, the real question is, sabi niya, why are Filipino schools still enforcing outdated hair length restrictions? It's 2024. As long as hindi nakakasagabal sa pag-aaral ng estudyante, ng mga kaklase, at pagtuturo ng mga guro, what the fuck does hair length have to do with it? Naalala ko, may kaklase kami ng aking editor na ganito noon. Hindi ko alam kung sa buhok or sa pananamit, pero umalis siya dun sa school namin nung hindi siya payagan na. Hindi ko alam kung mahaba buhok niya or damit pang babae. Ako hindi ako transgender. Hindi ko sinasabi magpaka-transgender kayong lahat. Pero pakinggan lang natin sila, di ba? Saan sila nasasaktan? Hindi naman maaapakan yung ating pagkatao. Hindi naman kabawasan sa atin. Hindi naman tayo biglang naging transgender. So I don't see, hindi ko nakikita kung bakit pinipigilan natin silang gawin yung mga gusto nilang gawin sa mga buhay nila. O, next one. Eto pa, syempre may mga nasa kabilang panig din ng comment section. Nagsasabi, kung ayaw magpagupit at may hairstyle na minamahal, wag ka dyan mag-aral. I don't think it's the hairstyle, no? Hindi yung hairstyle, kundi yung identity ng tao. Kasi nga, babae sila, so kailangan mahaba buhok nila. Hindi nga naka-ano yung buhok nila, hindi naman naka-style. Yung identity ng banong tao. Policy nila kapag lalaki, di suot lalaki at gupit lalaki. Kung babae, di suot babae at gupit babae. Ang hirap kasi parang ang mga transgen pa ang susunod. Wala namang wala namang ini-impose na mga bagay-bagay sila, di ba? Gusto lang nilang pumunta doon para mag-aral. Hindi nila kailangan baguhin yung sarili nila dapat, di ba? Naintindihan nyo ba ako? School is for learning, not for fashion. Again, the way I see it, it's not fashion, but yung self-identity ng tao. School pa lang palaban na. Ang ang fashion, kung nag-style sila ng mga parang Sasuke yung buhok, ganyan, nag-cosplay sila dyan. Yun, mga ganon. Pero hindi naman, nakalugay nga lang nakatali lang School pa lang palaban na, what would be the outcome after the ceremony? School or campus is a training ground to follow rules and regulations. Kaya ang daming feeling entitled na naman. Ayan. Pero may mga ganyang komento I wanna hear your thoughts. Do you share the same sentiments? Ilagay nyo na lang din sa ilalim. Eto, tignan pa natin. Sabi dito, wala namang ganyan sa ibang bansa, pero nakaka-produce sila ng better students. Alam mo ako din dayuhin na lang din natin. Ang daming mali sa ating ang daming dapat ayusin sa edukasyon natin. Mga simpleng bagay ba na, alam mo magiging malaki yung impact pag inayos. Pero parang wala din talaga kasi minsan sa tinatagalan ng pag-aaral natin dito sa Pilipinas. Parang hindi talaga napapansin yung mga bagay na dapat pansinin. Hindi political ito totoo lang talaga. This is bad idea for cutting the people's hair. It's outdated. Balikan din natin yung may mga paniniwala. Hindi ko alam po mga yun, no? Sa atin, di ba may mga religion din tayo kung saan sagrado ang buhok. Meron din sa ibang bansa yung talaga tinatali pa nila yung mga buhok nila sa puno habang nagdadasal sila. Mga ganun mga bagay. So, outdated talaga siya Medyo nakakaapak ng paniniwala kung meron mga ganung tao doon. Dahil dyan, syempre, marami na nagvo-voice out ng support nila para dito sa mga kapatid na transgender ng mga LGBTQIA+. Kagaya nung bahaghari they held a Black Friday protest in front of the Iris College of Industrial Technology in Valencia, Manila. The organization is condemning the forced haircut policy imposed on transgender students who were denied entry due to their gender expression. So, kaya lang tatanungin ko dyan. Alam kong baka maaway pa ako dito dahil sa aking opinion din. So, kayo na lang yung tatanungin ko. Sa tingin nyo ba na importanteng ipagupit yung mga buhok sa pag-aaral? Paano mo siya marerelate sa pag-aaral? I want to hear your thoughts. Anong dahilan kung bakit? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro the Third. I love you guys.